Good morning everyone! So, andito tayo sa gulayan ngayon kasi mangunguha tayo ng mga gulay at magigisa tayo kasi sobra na talaga ang karne ngayong December. So, dito tayo, mangunguha tayo ng mga gulay, kangkong, mga talbos ng kamote at iba pa. Tingnan na natin dito kung ano yung makukuha natin. Ang sakit talaga ng aking guys ay mukha kasi nabukulan ako ngayon. Ngayong umaga lang talaga nabukulan ako. Ayan, tingnan niyo yung aking right side dito. Buti yung mata, hindi natusok yung mata kasi inayos ko yung kortina sa bahay kaninang umaga. Hindi ko napansin, malaki na pala yung namin, yung ceiling fan sa taas, dun sa kwarto namin mismo. So, nasalubong ko yung talaga blade ba. Ang sakit, buti na lang dito lang sa kabila, ayan medyo maga pa siya oh. Dito lang sa gilid, hindi sa mata. Diyos ko Lord, salamat Lord. Hindi nag-iingat kasi, kaya ayan. Tara at kuha na tayo ng mga gulay. Gusto ko ngayon is kangkong na igigisa. Ang dami na dito guys, o tingnan nyo oh. May mga patula na dito. Ito na yung mga patula. O, ayun si patula. Ito, tingnan niyo yung patula na paglipasan ng panahon, hindi na napansin kasi sobrang nabisi talaga ng mga nakaraang araw. Ay, napakadali lang neto kasing lumaki. Yan, kukuha tayo dito ng mga kangkong. Parang ang sarap kumain ng mga gisa-gisa. Sakit pa rin ang aking ulo sa disgrasya kanina. Eh, napakadami na ng kangkong. Hindi na kami maubusan ng kangkong dito. Nagmix na dito ang mga talbos ng kamote at saka kangkong. Oh, grabe. Damihan ko yung kangkong guys kasi pag naluto yung kangkong niligit na. So I think tama na to. Ito eyeglasses ako guys. Matabon-tabunan naman yung aking mata ba. Kasi baka magulat sila pag nakita nila yung mata ko na meron tayong pasa, may maga. Tara. Tapos mag-isa tayo neto, kakain tayo after sa tanghalian.
Masarap to papakin, kaso lang mas masarap to sa kanin. Diba? Sobrang dami kanina pero ito na siya. Sakto lang din sa amin. Diba, Mia? Sa anak niya. Idan! Nagkaon na ba? Ha? Nice, Idan! Nakuha sila daning tangkong. Darani. Yummy! It's time for tanghalian. Ready na to. Ready na to. Ano Okay nga na yan? to? Okay na to. Okay na to. Lati daw lang. Over-device ganda nang hindi mo talaga. Ford. Tipoy. Mars, halika na. Halika na, my dear. Saan galing siya ni Gualing galing? Away galing sila. Sige na lang. Ganyan din ako noon, nag-aaway kami lagi. Sinusok ko pa nga yung sarili ko na. Ano ka pa? Nakatago ko dito kasi ikibutin niyo. Yan naman. Bigla ko sa tulig-tulig ng dito. The days they go for love. Dilikit pan. Hi! Kain tayo ng lunch, guys. Dapat kumakain tayo ng lunch at pag-uusapan natin kung ano ang nangyari sa issue about here sa farm, lahat-lahat. Dahil nabinlan pa ko tilapia. Nang ano? Nang ensalada na gulay. Anong kayo na magkukuha niya? Sila daw na itong gamay, nakayong ko ah. Wala talong, wala. Kuan ba? Ginisa nga. Ano na? Nilaga. Nilaga. Lunch lang. Kaya lang baga ko. Haban sabi niya, Abi, thank you so much for all the help. Thank you so much po talaga. Maraming salamat. Kundi dahil kay Britney po, hindi po kami magkakaroon ng blessings from you. Dahil sa pagkasip-sip po niya. Ulitin ko po sa lahat ng mga nagbigay po. Thank you so much. Ate Cheng, thank you so much. Ate Cheng and family. Tobias family, di ba? Thank you so much. So, may Abi. And San Philip Abi. Thank you so much. Ma'am Chona, thank you so much. Nakukuha ko lang ngayon ng pera. Galing ako sa ano. Sa Cebuana. Sa Western. Thank you so much. Mama Yalia, thank you so much po. Maraming salamat. Sino ba? Ma'am Ronaldin Cohen, our skincare, thank you so much. Ma'am Lishan Seal, the traveler, wonder travel, Timeless Wonder. Papa B, mag-ingat ka po palagi at Merry Christmas, Happy New Year sa inyo. Papa B? Oh. Ayun ang kagabi sa New Year niya, ay sa ulit. Di ba? Bakang, Bakang. baking, Parang aga mo umalis, Beshi. Nandun pa rin si Beshi. Uwi na.
Oo, doon na. Siya na. Outro beshi na bawal na daw ikaw maglalaki. Opo. Focus na tayo sa self-love. Tingnan mo na beshi sa ano ilog oh. Makalunod ka ng ayo. Pero naman tagal mo natin walang lalaki. Yes. Wala nung motor mo. Colin de la Cruz, thank you so much, star. Yan ay nasa takot. Grabe, kahit kakain lang ang ganda mo. Marian, tapos na ang Pasko. Papatok ka na dyan. Maria, naubos na talaga, Maria. Okay, ito na po. Ano ang update sa amin dito sa farm at ni Choyans? Nung gabi po na nag-live ako, umuwi pa si Choyans ito at kinausap po namin siya ng masinsinam. At nakinig naman siya. Kasi nalaman na lahat namin ang kung anong pinag-usapan namin. Hindi yung puro kami kakaka. Ngayon, usap na po kami, okay na po ang lahat. At iyon, nakinig naman siya, na doon na lang siya sa kanila. Tapos, pupunta na lang doon siya dito pag kailangan niya ng allowance or kailangan niya ng pambili ng bigas. Tapos yun, parang, kagaya na sinabi ko na, every Saturday, Sunday, o pag wala siyang trabaho, ay pagpasok, pwede siya pumunta dito para magtrabaho. And I'm so thankful kasi si Ma'am Marlet na nag-scholar sa kanya. Continue pa rin yung pagbibigay sa kanya after what happened. Siyempre pati si Ma'am Marlet ibang kampo, diba? Kasi hindi sila nag-uusap ng maayos, diba? Hindi ko pa nabasa. Kasi si Ma'am Marlet, pinag-uusap sila ni Jay Ford ni Ma'am J. Tapos, ayun na nga, hindi na masyadong na-update si Choyans. At gusto ko lang i-clear out po ha, yung jowa po ni Choyans, wala rin pong alam sa mga nangyayari kay Choyans, kaya wag na po natin siyang isipin na siya ang dahilan kung bakit parang pinagawalan o dahilan na hindi nakapag-focus. Hindi po. Huwag po natin sisihin ng jowa niya. And hopefully, mas maging open si Choyans sa public o sa kung ano mang meron siya. Kasi alam naman natin, diba, our life is an open book here. Parang ang hirap na magtago ng mga kung ano-ano dito sa Facebook, lalo alam na nila lahat. So, ako much better na husgahan nila ako sa bagay na pinapakita ko kaysa husgahan nila ako na wala silang alam. Nito! Naan! Late notified. Ayun. Wala si Kanang dito, sa bahay lang. Ganito nga ni Choyans na masyado na siyang stress sa school niya. Kaya hindi na siya nakapag-ano. Tapos stress siya kasi siyempre siya na rin yung basta. So, okay na po kami. For the record, si Choyans at ang kanyang jowa ay 5 months na po sila. At hindi rin namin alam na may jowa siya, which is good kasi kung sasabihin nyo ngayon na kaya, nagka-jowa na kasi kaya nagkakaganyan siya, hindi po, dahil bago pa lang pala siya pumunta dito, may jowa na po pala sila. So, may jowa na po pala siya. So, wala pong kinalaman ang jowa niya sa nangyari sa kanya ngayon kasi may problema na po talaga siya kasi simula na may bahay na sila, siyempre may kuryente na po sila, naghanap siya paano siya maghanap ng pambayad sa kuryente, sa kanilang bills ba, tapos after nito siya na rin lahat na nagbabayad sa kanilang mga pagkain, mga bigas na kinukuha nila dito o binibili ni Choyans, mabiling maubos. So nang na-stress siya ba, tas naghahabol siya sa school niya kasi nga bagsak siya, diba, sa midterm ba yun o prelims, ganon. So na-stress yung tao to the point na naiyak siya dito, kaya nawala siya sa ulirat talaga. Hindi niya kayang i-handle yung problema niya, siguro na-stress siya. So I want to give him the benefit of the doubt na siyempre may mga bagay na hindi niya kayang i-open sa amin kasi hindi naman niya talaga kami parents or kumbaga guardian lang kami. So hindi ganun ka 100% na pwede nang
iasa or share sa ako, ang bagal ganun kiki. Hindi na pwedeng iasa sa amin or share sa amin kasi hindi naman kami ganun ka. Ano yan? May mga personal siyang bagay na nahiya sa share sa amin. And even his family, hindi rin alam kung ano pinagdaanan niya. So let's just understand him na lang kasi diba, ano kasi siya, iba yung nature ng family niya eh. Tahimik yung mama niya, yung magulang niya, tahimik yung kapatid niya. Kumbaga hindi sila capable of sharing things para sa pamilya niya. Diba, hindi naman ganun sila kakuan, diba? Parang introvert yung family niya. Kung makikita nyo naman sa vlog, diba? So tahimik mama niya, hindi siya normal nga gaya sa ating mga nanay natin na mga pwede tayong paluin pag nagkamali, pwede tayong ganito ganyan. So, yun. And ayan, basta, wag lang sabihin na ganito ganyan. Kasi gusto kong klaruhin kasi alam ko na misjudge niyo siya or na misunderstood niyo siya sa mga statement ko nung live ko. So ngayon, sinasabi ko, hindi ko binabawi, hindi ko siya pinagtatanggol. Naintindihan ko na siya na dito kasi hindi talaga siya open na tao and we should understand him kasi kahit yung parents niya, wala din silang yung proper communication na kumusta ka na anak, ano gano'n. Wala siya mag-sharean kasi yung kuya niya, hindi rin ganun ka ano. Tahimik yung kuya na hindi daw nagsasalita yun simula bata pa. Tapos yung mama naman niya hindi rin niya nakakausap about sa problem nila. Tapos yung papa niya nagiinom. So parang kumbaga sa normal na family wala sa kanila yung sharing thoughts or mga ideas or sharing problems, advices. And buti na lang nakausap kami and thanks to Ma'am si G dahil siya talaga yung nagiging nanay-nanay niya ni Choyans and yun.